Okay, so good morning. Ngayon ay May 14. Ayan. And nandito tayo sa ating tindahan. Tindahan. Taniman. Ayan. So mapansin nyo, yan, madami rin namamatay ulit. Dahil sa sobrang init. Ito yung last batch. So 50% na naman is negative. And ito yung sinundan niyang batch. Ayan. So parang negative na naman tong box na to. At saka yun. Tapos ito lang matitira. Then the rest, ito yung bago. Kahapon ng hapon ko tinransfer. So yan. Medyo lumalamig na naman siguro kasi magjo-June na. And hopefully, yun yung time na magtuloy-tuloy ulit ang tanim. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero wala kasi dito yung mga medyo pinagkakaabalahan ko ngayon, which is yung mga nasa soil, yung parang ganitong setup. Nandun sa kabila. Kaya wala mapakita sa inyo. So ito, yung una, ito yung sinabog ko lang din yung spinach. Ay mapansin nyo medyo nagsisiksikan sila. Ito naman medyo ginawa kong rows. Ayan, nag-germinate na sila. So tingnan natin kung ano mangyayari. And unti-unti tayo nag-aayos dito. Ito ang bala kong gawing nursery. Ito mababang taniman na to. Yan muna ang bala kong gawing nursery. So mag-alaga tayo ng mga bulaklak, marigold, at iba pa para makapag-attract ng beneficial insect na possible tumulong sa atin para patayin yung mga bad insects. Yan. Ayaw kasi talaga mag-spray. As much as possible, natural yung gagawin natin. And ayan, kailangan ayusin ko to. And marami naman tayong pantanim na tanglad doon. Then at the same time, tanim tayo ng ng basils. Yan. Doon may mga ito ay ampalaya. Tapos nandun yung ibang seedlings ko, which is nandyan yung mga Vietnam rose, celosia, tsaka zinnia. So mga flowers yon. And sinusubukan ko rin yung onion bunching eh. So, or yung kaso ewan ko, parang mahina ako sa onion bunching. Baka hindi ko tuloy. Yung Chinese kangkong naman, okay lang. Hindi naman ganun kaganda pero pwede na. Pero kailangan pa nating aralin. Sa ngayon, spinach, ang marami kasi akong buto, kaya yan na muna yung inaaral ko. Para ma-utilize din natin yung buto na nandun sa ref. So maliban dyan, ito palang bagong tanim ko ay may 4 dyan na red lettuce kung hindi ako nagkakamali. Ito, ayan, yung mga gitna na yan, alam ko mga red lettuce yan. Yan, yung mga gitna. So 60 lang yung taninim natin. So hopefully, after ng transition natin is mas okay na yung production natin. Tingnan ko 4. Tapos yung next na 4 ko ay doon. Tapos harvest na tayo nito. Dapat next week na to eh. Pero tingnan natin. Sa 22 kasi ang harvest date nito. Ano ba yung ano natin ito? 22 ang harvest date. So hopefully maging okay siya. At hindi na magkaroon ng more damage. Ito ang daming daming tubig. Yun nga oh. Dito pa lang din nagano ako eh. Dito ako nagbabawas muna ngayon kasi i-clear ko nga to. Kasi yung malalaking container na yan. Yung malalaking container, hindi ko sure kung anong pwede kong ilagay dyan. Halo-halo siguro. Lagyan natin ng ang pinaka problema ko lupa. Yan, ito kaya kailangan kong i-recover yung mga lupa na nandyan para magamit. Pero bumili rin akong lupa. May sinusubukan tayo garden soil, carbonized rice hull, and compost. Yan, yung ginagawa. Meron ako doon. Maliban dun sa mga nabili kong loam soil,
masyado kasing buhaghag yung loam soil, nahihirapan yung ibang tanim ko. Kaya ayun, so inaaral ko pa, nasa learning stage tayo ng pagtatanim sa soil, and may mga pipino ako doon. Actually marami, mamaya magtatanim ulit ako ng pipino, ampalaya. So usually yun yung tinatanim ko ngayon, pipino, ampalaya and spinach. Kasi kala ko madadali na ako sa spinach, hindi rin pala ganun kadali. Pag finokusan mo na, medyo challenging din. At dati gusto ko sana Chinese yung upland kangkong, kaso medyo hindi ko pa alam kung paano gagawin. So, pero bumili na rin ako ng ng boto ng talong, ng sili na maanghang. Bumili na ako ng panigang at okra. Tama ba? Nakabili ba ako nun? Yan. So, yun nga, yung mga seedlings, balak natin dito ilagay. Dito. So, ganyan. Yan yung setup niya. So, magkakaroon ng mga seedlings dyan. And tingnan natin kung ano mangyari. Pinaka-challenge naman doon yung pagdidilig sa mga seedlings. So, titingnan natin kung kailangan ba natin ng trays or kung ano man. Baka pwede din natin gamitin itong mga styro boxes natin para siya yung pinaka-tray natin, kasi kaysa bumili o maghanap ako ng ibang tray, yan na lang din ang gagamitin ko, diba? Lalagyan ko na lang ng plastic layer. Yun nga lang, madudumihan siya, pero tingnan ko kung paano ko magagawa ng hindi basa-basa masisira ang ating styro box. So ito, pine-prepare ko pa to eh. Nilagyan ko lang ng ng mga brown materials. So takpan natin, baka ayun ng pusa eh. Takpan natin. So mostly sa ilalim, brown materials lang nilalagay ko. Then yan. So marami pa. Pero hopefully, pag nag-start na ulit tayo mag-display, is maging okay na ulit yung supply. Ay hindi, palagay ko hindi masyadong okay yung supply. Sakto lang. And ang hinasa natin sana yung demand. Yan. Although may mga kukontakin na ako pag good for harvest na sila. May kukontakin na tayo dyan. So yun lang. Hindi ko kasi nagawa yung pinangako ko na na net shade. Yan. Kaya siguro hirap na hirap din sila. Okay, so that's it. So hopefully maka-recover tayo next month and the following month. And thank you very much, and see you next updates mga tropa. Bye-bye!